Fighter jets ng China halos ginitgit ang military aircraft ng Canada habang mapayapa itong naglalakbay sa ibabaw ng international waters malapit sa baybayin ng China. Amerika, ibinunyag naman sa publiko ang daan-daang delikado at mapanghas na mga aksyon ng mga Chinese fighter jets sa kanilang mga aircraft. Specifically, since the fall of 2021, we have seen more than 180 such incidents. Nangyayari ito sa tuwing magsasagawa sila ng mga reconnaissance mission malapit sa South China Sea at West Philippine Sea. Hindi talaga tumitigil ang China sa panggigipit, wala na itong pinipili, mapadagat man o himpapawid kahit nasa international waters at airspace ay hindi na nila sinasanto. Bakit nga ba ginagawa ito ng mga Chino at ano naman ang nagiging aksyon ng Canada at Amerika rito? Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Isa na namang insidenteng panggigipit ang kinasangkutan ng China mga kapatid, pero sa pagkakataong ito hindi sa West Philippine Sea at hindi rin barko ng Pilipinas ang kanilang ginigit-git kundi ang military aircraft ng Canada at Amerika. Sa videong ipinost ng Global News, isa sa kanilang mga reporter ang mismong sakay ng isang Canadian patrol aircraft na CP-140 Aurora. Sadyang sumama sa misyon ng Canadian military ang naturang reporter na ang layunin ay upang personal na masaksihan ang gagawing Operation Neo ng Canada laban sa North Korea. Para sa mga hindi po nakakaalam kung ano itong Operation Neo na sinasabi, ito po ay isang kontribusyon o ambag ng Canada sa isang coordinated multinational effort upang suportahan ang pagpapatupad ng mga sanction ng United Nations Security Council na ipinataw laban sa North Korea. So ano naman ang ginagawa ng Canada sa operasyong ito? Well, simula pa noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, madalas nang nagde-deploy ang Canadian military ng mga barkong pandigma at aircraft upang subaybayan ang mga ginagawa ng North Korea, partikular na ang mga labag sa batas na paglilipat ng fuel gamit ang kanilang mga barko at iba pang mga kalakal na ipinagbawal ng United Nations Security Council Resolution. Ngayon mga kapatid, habang binabaybay ng patrol aircraft ng Canada ang ibabaw ng international waters malapit sa baybayin ng China, bigla na lang silang kinat ng isang fighter jet ng Chinese Air Force hanggang sa dinikitan sila nito. Sa insidenteng ito, kitang-kita na gustong itaboy ng Chinese fighter jet ang patrol aircraft ng Canada. Makikita din sa video na dahil sa sobrang lapit na ng eroplano ng China, parang gigit-gitin na nito ang aircraft ng Canada. Maririnig din na tila nagpapanik ang sakay nitong reporter habang sinasabi sa piloto na kung okay pa ba sila. Are we okay? Ayon din sa piloto ng patrol aircraft, hindi na sila komportable sa nagiging sitwasyon. You're getting uncomfortable, I'm uncomfortable as well. Oh my God. Oh my God. Kitang-kita mga kapatid na armado ng isang air-to-air missile ang eroplanong pandigma ng China habang ginagawa nito ang napakadelikadong pag-intercept sa patrol aircraft ng Canada. Ang naturang insidente ay hindi umano katanggap-tanggap, mapanganib at kawalan ng pag-iingat, ayon pa sa Canadian Defense Minister na si Bill Blair. I am very concerned that the unprofessional way in which this was done, it was quite frankly dangerous and reckless. Sinabi din niya na ang insidente ay naglalagay sa Canadian aircraft tungo sa malaking panganib. Sa pangyayaring ito mga kapatid, hindi naman nanahimik ang China. Naglabas din ito ng statement kaugnay sa insidente. Ngunit mariin itong iginiit na iligal ang isinagawang operasyon ng Canadian aircraft. Ayon sa pahayag ni Mao Ning, ang spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng China, iligal umano na pumasok ang isang Canadian CP-140 aircraft sa airspace ng isang islang karugtong ng Jiao daw ng China. Seryoso din umanong lumalabag sa soberanya ng China ang Canadian aircraft at nagbabanta sa kanilang pambansang seguridad kung kaya't bilang tugon sa mapanuksong aksyon na iyon, ang militar ng China ay nagsagawa ng mga kinakailangang hakbang. Ang ginagawa rin daw ng Canada ay isang provokasyon sa China. Ang ganito kadelikadong pag-intercept ng aircraft ay tila pangkaraniwan na lamang sa China. Hindi po nag-iisa ang Canada rito dahil maging ang mga reconnaissance aircraft ng Amerika na madalas nagpapatrolya sa may South China Sea at West Philippine Sea ay paulit-ulit na ginagawa ng China ng ganito kadelikadong pag-intercept. Ayon sa US mga kapatid, sa nakalipas na 2 taon, daan-daang beses nang ginagawa ng mga fighter jets ng China ang napakamapanganib na mga pagharang sa kanilang mga aircraft at sa kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific. Specifically, since the fall of 2021, we have seen more than 180 such incidents, more in the past 2 years than in the decade before that. That's nearly 200 cases where PLA operators have performed reckless maneuvers, or discharged chaff, or shot off flares, or approached too rapidly or too close to U.S. aircraft, all as part of trying to interfere with the ability of U.S. forces
to operate safely in places where we and every country in the world have every right to be under international law. Naglabas din ang Amerika ng mga actual footage kung paano mapanganib na ini-intercept ng China ang kanilang mga eroplano. Dagdag pa ng US, araw-araw ay mayroong eroplanong ini-intercept ang militar sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit hindi umano katulad sa China ang kanilang pamamaraan ng pagtaboy. Kinakailangan na raw ng China na itigil ang ganitong mga aksyon nang sa gayon ay hindi na mapilitan ng Amerika na gumawa ng kaukulang hakbang laban sa kanilang mga eroplano. Ngayon mga kapatid, anong mga hakbang nga ba ang dapat iwasan dito ng China? Ayon sa US at Canada, normal lamang sa military na usisain o alamin ang pakay ng isang dayuhang eroplano o barko na pumapasok sa teritoryo ng isang bansa. Ngunit may mga profesional na hakbang kung paano ito sitahin o itaboy. Ang ginagawa ng China ay hindi isang pangkaraniwan, bagkos malaki ang tsansa na magdudulot ito ng isang panganib sa eroplanong kanyang ini-intercept. At ang masaklap pa dito, madalas ang kanilang mga sinisita ay nasa hindi naman nila teritoryo at airspace. Mukhang nagiging ugali na talaga ng China ang pagiging agresibo sa mga aksyon nito, hindi lang sa mga aircraft kundi maging sa mga barko sa karagatan. Madalas sabihin ng China na gusto nila ng kapayapaan, ngunit madalas din naman sila ang lumalabag sa international na batas na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Tayo mga kapatid, nakakaunawa tayo, pero itong China, sana naman ay kilalanin na rin nila ang international na batas nang sa gayon ay pare-pareho nating makamtan ang tunay na kapayapaan.